Hello, good day. Welcome to Manolo Fortich Community Church, Simbalay. This is our first Simbalay for the year of 2026. So it's a happy new year. And for this new year, I want to share to you about worship. Nindot kayo nga sugdan nato ang tuig sa pag-worship, no? Pag-isgot about worship. Sa akong devotional atong last Saturday, nakita nako ba nga nindot day kayo ang pag-worship kung naay self-denial. Akong gibasa ng Psalm 132, no? Si David na siya diha no, sa Psalm 132. Nakita nako diha nga si David naay self-denial sa iyang pag-worship. No, sa Psalm 132 verse 1. Lord, remember David and his self-denial. Verse 2, he swore an oath to the Lord. He made a vow to the mighty one of Jacob. I will not enter my house or go to bed. I will allow no sleep to my eyes or slumber to my eyelids till I find a place for the Lord, a dwelling for the mighty one of Jacob. Kung na may person nga grabe mo worship kani si David, makita nimo ni siya sa Bible nga David is a worshipper. No, even sa iyang pag-worship, gilibak gud siya sa iyang asawa. Giludan ang iyang asawa sa iyang pag-worship. No? Grabe ni siya pag-abot sa pag-worship. And ingon si David, and I will become even more undignified than this. No? Para lang i-worship ang iyang Ginoo. Para lang i-worship ang Ginoo sa iyang kinabuhi. And sa dihang ako ning gitan-aw ang worship ni David, akong na-learn nga ang worship is not convenient. Tinuod na siya. Ang worship is not convenient. Ang worship is sacrificial. O ang worship is our top priority. Top na gani, priority pa no? No, ako na nang gisulti para to emphasize, no, to emphasize the message of worship, that worship is our priority. Makita nato ni diri kang David no sa verse 3. Ingon si David, I will not enter my house or go to my bed. So si David nag-refuse siya sa comfort. Dili sa ingon kung sa tuwa pa karon, ingon si David, I will not enter my house or go to bed. Kung sa tuwa pa karon, murag ginaingon ni David ba, dili ko matulog kung di ko makasimba sa akong Ginoo. Hallelujah. No, mas i-priority niya ang pag-worship kaysa ang pagkatulog. Ingon po diya si David, no, I will allow no sleep to my eyes or slumber to my eyelids. So si David, gipostpone sa niya ang pagpahulay para lang magsimba sa Ginoo, para lang mag-worship sa Ginoo. Ingana si David. So gidelay niya iyang personal satisfaction because he want to worship God. So diri nato makita ba no nga ang pagsimba nagyoy self-denial. Imong i-postpone ang imong pagpahulay, imong i-delay imong personal nga satisfaction, and even moingon ka nga dili ko matulog kay magsimba ko sa akong Ginoo. So ingana ang pag-worship na ay self-denial. Ingana si David nga nag-deny sa iyang kaugalingon sa pag-worship sa Ginoo. Tinuod na siya because when we will worship God, nagyoy self-denial. I-deny nato atong self para siya ang mahimong self. Ma-deny atong sa una self-centered man ta. So di-deny nato atong self para siya ang mahimong sentro sa atong kinabuhi. To make God the center of our worship, ang pinaka number one nga priority is to deny ourselves. So nagid ang self-denial. You cannot worship God without self-denial. O gipakita na ni David. And no, ako maning gina-keep og preach sa inyo ha. No nga atog yung pildihon ng atong flesh. No, kay mudaog gyud dapat kita sa spirit. Walay pa maagi para mapildi ang flesh, but to deny ourselves, because ourself is flesh and we have to deny our flesh. We have to deny ourselves para
mas mapuno pa gid ta diha sa Ginoo. No, yes, we have to deny ourselves. Pero diri nakita nako ba nga si David sa dihang nakatuon siya pag-deny sa iyahang self. Na day reward ang worship. When we deny ourselves because we want to worship the Almighty God, na-reward ang pagsimba sa Ginoo. Oo, na-reward ang pagsimba sa Ginoo. Excited ba mo sa reward sa pag-worship sa Ginoo when we deny ourselves and we worship God? No? Nindot kaayo ang reward. Number one diri nga reward nga akong makita. No? Number one, God remembered David. No? Ang imong worship sa Ginoo igsoon, dili na malimtan sa Ginoo. Kay imo man ang gibuhat para sa iyaha. Dili gani para sa imong self, no? Kundi para sa iyaha. Dili para sa uban nga mga tawo, kundi para sa iyaha. And God will remember that. Ang Ginoo dili na siya makalimot sa tong mga effort, no? Ingon gani ang Bible, our effort are not in vain. Ang sa may atong buhaton para sa Ginoo, kung para na sa Ginoo, it's not in vain. Dili na masayang, no? Ang imong pagmataog sa iyo, no, nga inconvenient ka, no? Ang imong pagpatay sa imuhang flesh nga imuhang gidinay imong kaugalingon sa pagpahulay, you are doing it for him because you want to worship him. The Lord will remember that. Hinumduman na siya sa Ginoo. Mo na ingon sa Psalm 132 verse 1, Lord, remember David and all his self-denial. Makaingon pod ang Ginoo, makaingon pod ta sa atong prayer, Lord, remember Angelo, or remember, no, isulti imong pangalan. Remember David and all his self-denial. Hallelujah. No? Hinumduman ta sa Ginoo og ang atong mga self-denial. Gidinay ba nato atong flesh? Kadumdum ang Ginoo ana. No, God will remember that. No, nga gidinay nimo imong self. God remember mauday ng imong pinakauna nga desire, ang simbahon siya o daygon siya sa imuhang kinabuhi. God will remember the time that you are inconvenient just because you want to worship Him. God will remember the time na wala nimo giuna ang uban ng mga butang para lang ka magsimba sa iya. Hallelujah. God remember worships nga naay cost. Mahinumduman sa Ginoo ang worship nga that cost us something. Hallelujah. Hallelujah. No? Ang worship nga mag-cost gid sa tuwa og something. So do not allow your worship nga walay bili. Hallelujah. No, dapat ang atong worship na gibili. No, atong pagsimba sa Ginoo, butangan nato og bili. It cost us something. Hallelujah. It's sacrificial, it's inconvenient, it's dying to mo ang atong pagsimba diha sa Ginoo. Number 2 nga reward nga buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi is God will choose to dwell among His people. God will choose to dwell in your life. Pilion sa Ginoo nga mo dwell sa imuhang kinabuhi. Ingon ang Psalm 132 verse 13, For the Lord has chosen Zion. He has desired it for His dwelling, saying, This is my resting place forever and ever. And here I will sit enthroned, for I have desired it. Hallelujah. No, so tungod kay nagpangita ka sa presence sa Ginoo, God will dwell in your life. No, mo nay respond sa Ginoo, no, sa imuhang pag-seek sa iyahang presence, mo nay respond sa Ginoo sa pag-worship nimo diha sa iyaha. I-desire, no, nag-desire man ka nga magsimba sa Ginoo, desire man ka nga magdayeg sa Ginoo, ang iyahang respond, ang imuhang kinabuhi, mo iyahang dwelling place. Hallelujah. He will dwell among us. Ingon nga ni, di ba, bago lang nahuman ng Christmas, ang message sa Christmas is, gingan lang siya Jesus, meaning, God is with us. Kauban nato ang Ginoo, igsoon. Nakadiha sa Ginoo, igsoon. No, mo nay respond sa Ginoo sa imuha. Tagaan ka ng reward. The more you worship God, the more nimo nga dali siya makaplagan. Hallelujah. Pero the less gani ka mag-worship sa Ginoo, the less po ang presence sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pero the more ka nga mag-dwell sa presence sa Ginoo, the more nimo siya nga isik, the more ka nga thirsty sa iyaha. Makaplagan nimo ang presensya sa Ginoo. Mo ni dako nato nga advantage karon sa New Testament because when we worship God, di na ta kinahanglan pa moadto sa templo, no?
sa Bible kinahanglan pa man sila mo pilgrimage sa una para makaadto sa Jerusalem, makaadto ng Zion para magsimba. Pero karon di na ta kinahanglan pa moadto sa Jerusalem or moadto sa place sa Zion para magsimba, the mountain of the Lord. Di na ta kinahanglan pa moadto sa mountain sa Lord. Kita na mismo ang dwelling place sa Ginoo. Mo na imuhang dako nga advantage. Mo na nga advantageous naman na sa imuha. Ayaw na pagpangita pag disadvantage. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So ang imuhang pagsimba diha sa Ginoo, imong pagdayeg diha sa Ginoo, imong pag-worship diha sa Ginoo sa time nga inconvenient ka, sultian ta kag igsoon, God will dwell in your life. Mo dwell siya sa imuhang kinabuhi. Hallelujah. When you make room for God, God chooses to remain with you. Hallelujah. We make room. Buhatan nato siya lugar permi sa tong kinabuhi, no? Madumduman ako sa Bible, no? Permi nila ginabutangan og altar ang Ginoo, no? Di naman specific karon ang altar nga building because di na altar nga maghimo patag lugar nga altar because the presence of God is naa mismo sa tuwa. And when we seek Him, when we call upon Him, when we worship Him, makaplagan gud niya nato siya sa tuwang kinabuhi. Pag nagsigi na ka og worship sa Ginoo, dili na lisod ang magsulod sa iyang presence kay dwelling place ka ni Lord. Hallelujah. Amen. Ikatulo nga reward nga atong makuha when we worship God nga naay cost, when we worship God nga sacrificial, when we worship God nga naay self-denial, God release provision and satisfaction. Tinuod na siya igsoon. Kung simbaho nato ang Ginoo, daygon nato siya sa atong kinabuhi, no, with sacrifices, no, sa atong mga kinabuhi. God will release provision and satisfaction para sa imuha. Mo nang giingon sa Psalm 132 verse 15, I will bless her with abundant provisions. Her poor I will satisfy with food. Hallelujah. Some of us, we keep on asking for provisions sa Ginoo. Pero pag abot sa worship, dili taga worship. Pero ang promise sa Ginoo, if you worship Him with self-denial, unsa iyang ingon, I will bless her with abundant provision. Hallelujah. I-bless ta sa Ginoo, taghaan ta niya abundant, no? I want to, although gatanaw mo og video, pero I want you to say it, abundant provision. Hallelujah. Amen. Isulti gid nimo, i-bless ka sa Ginoo because you are a worshiper, God will bless you. Because you worship God, tagaan ka sa Ginoo abundant nga provision sa imong kinabuhi. Hallelujah. No? Ingon siya, I was satisfied with food. Hallelujah. Tagaan ta sa Ginoo sa itong mga panginahanglanon. Muna nga dili gid nato unahon ang mga needs nato. Di gid nato unahon ang mga panginahanglanon. Kaya ang Ginoo gid ang mohatag ana sa tuwa when we worship Him first in our life. When we make Him the priority in our life. When we worship Him. Hallelujah. Amen. Sa pagdayeg o pagsimba sa nimo sa Ginoo, dapat excited ka. Hallelujah. Nano man, naay kauban na nga i-release sa Ginoo imong blessing, i-release sa Ginoo ang imong provision, i-satisfy ka sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Dili lang basta-basta nga provision, abundant provision. I want you to say it again, abundant provisions. Hallelujah. Ay nga na ang ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. I-release na niya sa imong kinabuhi. Si David, wala si David nagduwa-duwa sa pagsimba sa Ginoo. Kay kabalo siya, iyang simbahon ng Ginoo with self-denial, tagaan siya sa Ginoo, abundance sa iyang kinabuhi. Mag-worship ta igsuon, no? Hallelujah. Ang uban mo ingon sila nga nano mag-worship man mi, nga magtrabaho pa man mi. Hallelujah. Pero kita unahon nato ang pag-worship diha sa tong Ginoo. Hallelujah. Dili ka mawad-an igsoon kung unahon nimo ang Ginoo. Isa ka example sa Bible nga akong nakita ani is si Abraham. When Abraham worship God, kani nga worship kani ang time nga giingnan si Abraham sa Ginoo nga dala imong anak, dala siya sa bukid, and you will do a sacrificial act dito. Muhimo ka og sacrificial nga worship dito. No? Gidala ni Abraham iyang anak, dala siya mga kahoy, dala niya iyang anak. Iban ang iyang anak nangutana asa man ang sacrificial nga mananap, no, ang animal nga atong i-sacrifice. Wala dito, wala. No. Pero unsa ang iyang gidinay, di ba? Na self-denial. Si Abraham gidinay niya
no, ang iyang kaugalingon, he just want to worship God. He just want to worship God. Ug naay gidinay niya sa iyang life. Gidinay niya iyang emotion sa iyang gugma, sa iyang anak. Giuna niya ang Ginoo kaysa sa iyang anak. Isa lang ka anak, dili lang kay basta okay man to kung daghan anak. Isa lang ka anak. Iyang gidinay iyang emotion sa iyang gugma sa anak. No? Bugtong pagyud nga anak. Saad pagyud. Gihatag pagyud nga saad. Gidinay niya iyang kaugalingon sa plano o pagsabot. Kay ang plano ba yan eh? Promise man ni sa Ginoo sa iya. No, pero wala na siya nagsabot. Ang iya na lang yun, nag-obey sa Ginoo. Gisunod niya ang Diyos. Wala na niya sabta iyang sitwasyon. Just worship God. Just obey God by worshiping God. No, gidinay po niya iyang kaugmaon. Kay isa lang baya ka anak, mawala pag yun. Kay gipili niya ang Ginoo kaysa sa saad. Hallelujah. Amen? Mas giuna niya ang Ginoo kaysa sa saad. No? Mao na iyang tinuod nga worship, gipili niya ang Ginoo. Hallelujah. Ang resulta sa iyang worship, Genesis 22 verse 13. Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horn. And he went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day, it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided. Dito ni Abraham na ilhan ng Ginoo, nga siya di ay ang Jehovah Jireh. God will provide. The Lord will provide. Mismo niyang nasulti, Jehovah Jireh. God will provide. Pero napamatid-an na niya, nanuman, na ay worship nga na ay sacrificial. Hallelujah. No, on the mountain of the Lord, it will be provided. Unsa pag-promise sa Ginoo human niya to buhata. Ingon ang Genesis 22:17, I will surely bless you, ingon ang Ginoo kang Abraham, and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. Hallelujah. Hallelujah. And through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Hallelujah. Grabe nga promise sa Ginoo. Tungod kay sacrificial ang iyang pag-worship sa Ginoo. Ang daghan nga mga tao nga ma-blessed, pinaagi sa iya. Sa inyo ha igsoon, daghan nga mga tao nga ma-blessed. Dili lang ka, apil imong next generation. Even ang imong mga silingan, ma-blessed. Imong mga ka-office mate, ma-blessed. Imong mga classmate, ma-blessed. Imong mga kauban sa trabaho, ma-blessed. Hallelujah. Makaparyentihan nimo, ma-blessed through you. Hallelujah. O ikaapat nga reward nga nadawat ni David when he worshiped God with self-denial is God released joyful worship. Si David nakadawat siya og joyful nga worship. Kaya nga atong pagsimba sa Ginoo, although sa sugod self-denial, maghatag og self-denial, murag kumutanaw ang uban, murag luoy ta. Kaya sila nag-prepare na, pero ikaw nag-worship pa. Hallelujah. No? Pero sa imuha manggod kabalo manggod ka nga naay tinuod nga kalipay diha sa Ginoo. Siya manggod ang Ginoo nga naghatag sa imong kaluwasan. Siya ang Ginoo naghatag sa imong kapasayloan. Hallelujah. No? Ang imong pagsimba diha sa Ginoo, ang katapusan ana kalipay. Hallelujah. It will give you joy. Ako wala na may laing malipayon kayo ko. No, pinaka joyful gid ko when I am in the presence of God. Kami ni Pastora Jing, it's our joy when we are in the presence of God. Malipay mi nga naamo, malipay mi nga naay mga tao, malipay mi nga naay mga disciples, pero ang pinaka malipay gid mi. Malipay mi nga daghan ng mga luwas, pero ang pinaka kanang kabalumi nga nami sa presence ni Ginoo. Kabalumi nga more than the money, more than the fame, more than the people is the presence of God. Hallelujah.
No? Nga magsimba ta sa Ginoo na man siya may numero 1 sa tong kinabuhi. It's not about the harvest, it's not about the people. No, mo-flora na siya, moabot na ang harvest, moabot na ang people, moabot na even ang provision, moabot na siya ihatag ni sa Ginoo sa tong kinabuhi. But it's all about the presence of God nga maghatag gyud sa tuag dako nga joy. Hallelujah. Amen. Now, ang atong self-denial produces joy. Hallelujah. The more ka nga magkasuod diha sa Ginoo, the more ka nga mahimong malipayon. Hallelujah. Ingon ang Psalm 132 verse 16, I will clothe her majesty with salvation, and her faithful people wherever sing for joy. Hallelujah. Amen. Mo na pinakadako nato nga kalipay. Naata sa presence sa Ginoo. Amen. Worship flows sa tuang mga life because we know we are accepted as sons and daughter of God. Kabalo ta kinsa ta diha sa Ginoo because we know we are saved. Hallelujah. Worship is dili na pugson ta ba mag-worship, mag-overflow ang worship sa tuang kinabuhi. Ang tinuod nga joy is born from sacrificial worship. Is born from worship nga naay denial sa kaugalingon. Hallelujah. O ikalima nga reward nga nadawat ni David. God established David's authority and legacy. Establish sa Ginoo ang authority ni David ang iyahang legacy. Now diha sa Psalm 132 verse 17, here I will make a horn grow for David and set up a lamp for my anointed one. I will clothe his enemies with shame, but his head will be adorned with a radiant crown. Grabe ni nga promise sa Ginoo kang David. Nga ang gingharian sa Ginoo, ang linyahe, ang lineage sa mga hariunon naa sa iyahang mga kaliwat ni David. Si David, nagpakita siya nga ang iyahang obedience, ang iyahang sacrifices diya sa Ginoo, gi-reward sa Ginoo. Grabe ang strength kana kang David, grabing kusog kana kang David, no? Daghan siya kaaway pero ang iyang mga kaaway dili kadaog sa iyaha. Surrounded siya enemies all over sa iyahang life pero dili kadaog sa iyaha. Grabing strength ang gihatag sa Ginoo. Grabing authority ang gihatag sa Ginoo kang David. And grabe nga victory. Victory upon victory upon victory was given by God kang David. Hallelujah. And grabe ni siya. Ang katapusan ninyo ng Ginoo, I will give you a lasting legacy. Hallelujah. Taghaan siya sa Ginoo og lasting legacy. Unsa na nga legacy? Hinging hariunon nga legacy. Hallelujah. Mga hariunon nga mga kaliwatan, no, naa kang David. Bago lang ko nahuman sa akong Bible reading sa New Testament, no, sa Revelation. And nana ko karon, balik na pod ko karon sa Matthew. And as I read the book of Matthew, chapter 1 sa Matthew, no, nakita na ko diha no, ang linyahe ni David ba? Nabasa na ko ang linyahe ni David. Ang record sa mga ancestors nga nagsunod kang David, mga nauna kang David, so kang David gikan sa iyaha paingon sa ubos, no. Nakita nako diha. Kung basahon nimo ng Matthew chapter 1, no, naa sa iyang linyahe na buhi dito sa iyang linyahe gipanganak ang King of Kings o Lord of Lords. Hallelujah sa iyang kaliwatan. Makita nato na sa Matthew chapter 1 verse 1. This is the record of the ancestors of Jesus, the Messiah, a descendant of David and of Abraham. So, diri nimo makita no nga sa sugod pa lang aning Matthew chapter 1, no, ang gimension diri ang Messiah, of course that's Jesus. Gimension gihapon si David. That's New Testament na ba yan eh. Gimension si David o gimension si Abraham. Three great mighty people of God: Abraham, David, and Jesus. Hallelujah. Si Jesus man ang Messiah, no, a descendant of David. Nanggikan siya sa descendant siya ni David. And ang pinakauna ni tanan si Abraham nga nagsugod og sacrificial pod nga worship diha sa Ginoo. Hallelujah. There is a verse 2. Abraham was the father of Isaac. Isaac was the father of Jacob. Jacob was the father of Judah and his brothers. So nakita nimo, God is a God of generations. God is a God who blessed not only one generation but from generation to generation.
Sa verse 6, ambak ta sa verse 6, Jesse was the father of King David. David was the father of Solomon, whose mother was Bathsheba, the widow of Uriah. And sa verse 16, sa birth ni Jesus, Jacob, dili ni si Jacob nga anak ni Abraham. Abraham, Isaac, and Jacob dili. Jacob gihapon niyang pangalan, mo na siyang papa ni Joseph. Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary. Mary gave birth to Jesus, who was called the Messiah. Diyan mo makita ba? No? Ang pinaka-last ani, Jesus who was called the Messiah. Ang pinaka-importante there is the King of Kings and the Lord of Lords. The Messiah, the birth of Messiah, the Messiah. Hallelujah. Kani siya tanan nigsoon. Ako nang gibasa ang verse 17. Kaning verse 17 naka-impact kay ni sa ko pagbasa na ako na. All those listed above include 14 generations from Abraham to David. So from Abraham to David, that's 14 generation. 14 from David to the Babylonian exile. No, from David to the Babylonian exile, 14 pud ka generations. And 14 from Babylonian exiles to the Messiah, to Jesus. Hallelujah. So 14, 14, 14. I don't know what's the meaning of that. 14, 14, 14. Tulo ka 14. Pero one thing I am sure, God is a God who bless generations. Labi na tong generation nga gasimba sa iya, ga worship diha sa iya. No, worship nga na ay cost. Worship nga na ay denial sa kaugalingon. Dili worship nga convenient. Dili worship nga self-centered, but worship nga God-centered. Hallelujah. Because we cannot worship God if self-centered ang atong worship. Ang atong worship should be God-centered. Hallelujah. So ang pangutanan nako karon sa imuha while you are listening to this word of God nga akong share sa inyo ha. No. What self-denial karon nga adlaw or today? What self-denial or surrender ang imong buhaton nga surrender karon nga adlaw sa imong kinabuhi? Kung sa may buhaton nimo nga self-denial sa imong kaugalingon, na-establish ang Ginoo na sa imong life sa future. Wala nga ayaw kahadlok magsakripisyo para sa pag-worship sa Ginoo. Because si David gidinay niya ayahang kaugalingon, pero nag-respond ang Ginoo by rewarding him. When we would deny ourselves because we want to worship God, mo respond po ng Ginoo sa imong kinabuhi. Kay kani nga word is not only for David, this is all for us, para ni sa tuatanan. No, tagaan ka sa Ginoo o reward. Grabe ang Ginoo mo reward. Because He's a God who reward, dili lang sa imuha. God rewards from generation to generation. Pero ang worship lagi nato, sabon nato atong the way ta mag-worship. Our worship should cost us great things. No? Dili libre nga worship. No? Dili lang kay without a cost, pero naay cost nga worship. Worship nga mag-deny sa tong kaugalingon. No? I-release ana nga divine reward gikan sa Ginoo. David denied himself and God exalted him in return. Hallelujah. No, self-denial is not a price of worship. It is the pathway to God's reward. Without self-denial, worship becomes self-centered. With self-denial, worship becomes God-centered. Hallelujah. Hinumduman nato na siya igsoon. Sa inyong group dynamics later, makigstorya sa inyo ang inyong mga symbol coordinators. And I want you to ask this sa inyo pangutanaw ninyo sa inyong grupo. What comfort is God asking me to surrender? Unsa man nga comfort sa imong kinabuhi ang pangayo sa Ginoo karon sa imong surrender niyo? What hinders your personal worship? Unsa may gahinder sa imong personal nga worship sa Ginoo? Katong statement kaganina nga without self-denial, worship becomes self-centered. With self-denial, worship becomes God-centered. I want you to talk about that sa inyong cell group. Idugang na ninyo sa inyong isgutan. No? Nindot kayo ni
Without self-denial, worship becomes self-centered. With self-denial, worship becomes God-centered. Hallelujah. And before ko mag-end, diha sa inyong simbalay, pagsugod ta diha, pagsulti og commitment karon nga pagsugod sa tuig. Commitment before God. And I want you to pray and worship God in a way nga i-deny nimo imong self. You deny yourself para mahimong self-centered. Dili ka mahimong self-centered para mahimo kang God-centered ang imong worship. Make a commitment. Make a commitment. Oh, kabalo ko nga gatanaw mo ni nga video and moingon ko nga moampo ta. Ang uban sa inyo magtan-aw lang mo. Pero today, I want you to bow down your head and I want you to close your eyes and make this commitment diha sa Ginoo. Nga, Lord, I will deny myself. Worship is not about me. Worship is about you. Hallelujah. And you are a God who will reward us when we worship with self-denial. Hallelujah. Let us pray. Bow down your head and close your eyes.